Eto tingnan natin, alam niyo po napakalaki sobra nung binitawang balita nitong si Tambaluslos, etong pinsan ni Bongbong Marcos. Sa madaling salita, itinuturo niya na, maybe not directly, pero itinuturo na niya etong kanyang pinsan na si Bongbong Marcos ang talagang mastermind. Hindi daw si Tambaluslos ang mastermind, magnanakaw lang siya. Ang mastermind daw talaga ay yung kanyang pinsan na si Bongbong Marcos. Kaya ano po yan, asupalpal dyan yung mga trolls ni Bongbong Marcos. Ha? Wala silang magawa dyan kasi tinakot sila. Tinakot sila ni Tambaluslos. At alam natin, may karapatang manakot si Tambaluslos. Bakit? Maraming hawak na ebidensya. At yan po ang napakainit na balita ngayon sa Pilipinas. Ngayon, gumawa sila ng paraan para hindi naman yan ang pag-usapan. Tatandaan po natin, pag marami masyadong balita, lalo na yung bumabakat, lalo na yung tumatagos, tagos na tagos kay Bongbong Marcos, bakat na bakat kay Bongbong Marcos, gagawa sila ng issue. Manghahara sila para hindi mapag-usapan yung topic na yon. Isa po ito sa pinaiingay nila. Ang Family KTV na ito may karugtong umanong hotel kung saan nasa 54 na babae ang nasagip ng NBI mula sa umano'y pambubugaw. Merong secret na passage papunta ron sa hotel. Pag naayos yung transaksyon, aakyat na doon sa hagdanan sa likod, paakyat diretso ron sa mga kwarto na pinapalabas nila ng hotel. Naku, patay. Ikaw ba matibag? Matanong kita, hindi ka ba pupunta ng mga KTV? Ako sisiguraduhin ko, hindi. Oh. Hindi ako mahilig sa ganyan. Pero ikaw, ay nako. Di tayo sa nagbibintang pero tanga lang. Tanga lang ang hindi nakakaalam na 'tong ginagawa ng gobyernong ito, panghaharas. Dinidikit itong KTV dito kay Depensor. Tingnan natin kung paano nila pinaiikot-ikot. Ito naman si Matibag nagpapagamit. Ang balita ko nga dito maraming taga-NBI galit na dito kay Matibag. Ang epal-epal kasi. Sabagay napag-uutusan lang 'yan. Sigurado 'yan. Ako yung opinyon ko lang 'to Pero as far as I'm concerned, I'm sure sa opinyon ko 'to, galing kay Bongbong Marcos 'yan. Pinapatrabaho. Ito naman si Matibag, sunod na sunod. Sabagay, hindi ka naman magiging NBI chief kung hindi ka uto-uto. Hindi, sa panahon ni Bongbong Marcos sa iba kung hindi 'to susunod kay Bongbong Marcos, di tanggal na 'yan. Na hotel. At may natuklasan pa ang NBI sa may-ari ng hotel batay sa mga nakuha nilang dokumento. Ito pala, ang mga may-ari, yung asawa nga ni Mike Depensor at anak niya. So yung mga documents revealed na sila yung may mga kinalaman dito, no? Ito pala. Ayun siya. Ito pala. So lumalabas, nung ni-raid daw nila ito, hindi nila alam na ito ay kay Depensor, sa asawa ni Depensor at sa anak. Wow. Baka kaya nyo ni-raid yan kasi ididikit nyo kay Depensor yaan. Kasi ang daming KTV sa Maynila, sa Mabini. Sinakwento nga ni Bay. Ang daming KTV sa Mabini. 'Di ba? Ang dami sa Manila. Ang natsambahan nyo pa, yung pwede nyong idikit kahit hindi naman. Mamaya explain natin bakit hindi naman dapat idikit kay Depensor. Ginagawa nyo naman tanga. Ano ba kayo, tanga o ginagawa nyo kaming tanga? Dalawa lang yan
Tanga kayo, ginagawa niyo kaming tanga. Pero sa tingin ko hindi kayo tanga, ginagawa niyo kaming tanga. Hindi naman kami tanga, sir. Pambihira naman, oh. Chicago Blue Hotel shares the same address. Then there are interlocking officers and also directors na nandiyan. Chairman daw ng kumpanyang may-ari ng hotel ang asawa ni dating Congressman Mike Defensor. Treasurer naman ang kanilang anak. Kahapon, inireklamo ng NBI ang mag-ina ni Defensor ng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Todo tanggi sa paratang ang may bahing Defensor na si Julie. Wala raw silang kaugnayan sa sinilakay na bar. Ito yan, ha. Halata naman Ang pinabantay nila dito sa mga sa anak at saka sa asawa ni Kong Mike ay human trafficking. Alam na natin yung style na yan. Wala kasing walang bail. So ipakukulong itong mag-ina ni Kong Defensor. Harassment, eh. 'Di ba? Ganyan din ang ginawa kay Pastor Kibuloy. Ganyan ang gusto nilang gawin. Ipipilit nila yung human trafficking. Nakakatakot na po yan kasi inaabuso na yung batas. Ang batas ay dapat pinoprotektahan ng mga mamamayan. Ang batas po ay hindi inaabuso. Kasi baka mamaya, Ito lang sa akin. Baka mamaya may mga katulong itong mga politikong kalaban ni Bongbong Marcos. Kakausapin yung katulong, tapos sasabihin, hindi sila pinaalis nung amo. Human trafficking na. Kidnapping na. So ang gagawin, babayaran na lang. Mahirap po yung ganyan. Pero kaya mo namang patunayang hindi. Gaya nito. Kayang patunayan ni Kong Mike na hindi sila guilty. Ang problema, sa tagal ng batas natin, habang pinapatunayan mo, nakakulong. Naiintindihan nyo? So, yan ang style nila, pipigain ka pag nakakulong ka na. Para tumahimik si Defensor. Alam naman natin si Defensor ang nagpoprotekta ngayon doon sa mga Marines. Kasama po na siya dyan. Di po ba? Ito pala, yung KTV na yan ay hindi doon sa mag-ina. Ang sa kanila dyan, building. Sa katunayan, may mga 7-Eleven pa nga dyan sa baba. At korporasyon po yung building. So may umuupa. Halimbawa ako, magpapaupa ako ng condominium. Yung pinaupahan ko, nagdodroga pala. Kasalanan ko. Yung pinaupahan ko, halimbawa ng bahay, yung umupa ron, ayaw paanisin yung syota niya. Kakasuhan niyo akong human trafficking. Mapapatunayan ko yun kasi pinaupahan ko naman yun. Pero for the meantime, nakakulong ako. Ganun ang laro nitong mga animal na to. Di ba nakakabwisit? Bakit ididikit nyo kila Kong Mike na hindi naman kanila yung KTV, hindi naman kanila yung hotel, kanila lang yung building? At hindi lang po sila may-ari, korporasyon po yan. Sir, mali po kayo dyan. That's below the belt. daw na smear campaign ito na layong mag-imbento ng kaso laban sa kanila ng anak. Hamon niya kay NBI Director Melvin Matibag, harapin si Defensor kung may problema ito sa kanya at huwag idamay silang mag-ina, pati mga empleyado nila. Sinusubukan ng GMA News. Alam mo, tama ito si Tama yung mag-ina ni Defensor. Harapin mo. Harapin nyo si Kong Mike. Huwag kayong parang bakla. Alam ko hindi kayo bakla.
Pero indirectly ganyan, parang ganyan ang pantig sa tenga ko nung sinasabi nitong mag-ina ni Kong Mike. And can we blame them? Of course not. Yan din ang sasabihin ko. Alam niyo po sa mga politiko, and sana sundin din 'to ng mga vloggers. Sundin sana 'to ng mga vloggers. Pagdating sa politika, tayo-tayo lang. Meron daw silang usaping ganyan. Magkalaban tayo sa politika, diyan ka, dito ako. Sige, maglaban tayo, walang problema. Sunugan tayo. Pero 'wag kang bakla. Tayo lang. Walang damayan ng asawa. Kabaklaan po 'yan, eh. Walang damayan ng anak. Kayo lang, 'di ba? Unless yung asawa mo at yung anak mo politiko rin. That is a different story. Pero kung hindi naman sila magkakalaban sa politika, walang damayan. Ganyan din sa vloggers. Dapat ganyan din ang mga vloggers. Walang damayan ng asawa, walang damayan ng anak. Huwag kayong bakla. 'Pag may problema kayo doon sa ibang vloggers na kaiba ng inyong opinyon, pulitika lang tayo, walang personalan. Dalhin niyo po yung argumento ninyo ng may talino. Pero 'pag pumasok ka na sa personal, bobo ka. Bobo ka. Ganyan din naman sa politika. 'Pag pumasok ka na sa personal, bakla ka. Ba't dinadamay niyo yung asawa? Hindi. Ito naman, sa totoo lang, 'wag na tayong maglokohan. Hindi naman tanga mga Pilipino. Alam naman, katla okey, kung ang argumento ninyo ay, yung mag-ina ni Depensor ang may-ari niyang club na 'yan at saka ng hotel na 'yan. Una, ang galing naman ng timing niyo. Ang tagal-tagal na niyan. Ngayon niyo lang ni-raid. Kung kailang may pasabog na maleta itong si Kong Depensor. 'Di ba? Pangalawa, sa dinami-dami ng KTV sa buong Pilipinas, mga animal kayo. Yung iba, pag-aari pa ng mga Chinese, ng mga Koreano. Ang na-target niyo pa yung building ng mag-ina ni Kong Mike. 'Di ba? Pangatlo, for, discussion purposes, ulitin ko, hindi kila Kong Mike yang lugar na 'yan. Okey? Sinabi niya 'yan, yung building lang kanila. Pero for discussion purposes, hindi human trafficking 'yun. Alam naman nung mga tao yung ginagawa nila do'n. Hindi po sila pinipuwersa. "Pinanganak ka ba kahapon, matibag?" Pambihira naman 'no, katanda mo na, eh. 'Wag nga tayong magloko mga lalaki. Ako po hindi ako agree diyan sa KTV na 'yan, hindi ko talaga gusto. Hindi ako sa nagmamalinis, hindi ko talaga gusto yung ganyan. Ang sa akin lang, hindi naman sa malay ba nila Depensor kung ano yung ginagawa dun? Kanila yung building, numerenta 'yan, 'di ba? And hindi naman papasok 'yan sa human trafficking. Hmm, pinipilit niyo kasi. Sa makuna ng reaksyon, si dating Congressman Defensor. Matatandaang iniugnay ang mag-asawang Defensor sa Hindi kasi talagang mainit sila dito. Alam niyo ba kami in-interview lang namin 'tong 18 Marines, nakademanda kami dahil dito. Ganyan po sila kainit diyan. Tapos sasabihin nagkataon na ni-raid yung KTV na,
na yung building ay pag-aari ng depensor at hindi nila alam? Ay, grabe ang pagkakataon. Ang daming pagkakataon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Parang yung prime water, ang tagal-tagal na nun. Issue. Nung kakampi nyo si Villar, hindi kayo umiimik. Nung pumasok na impeachment, binira nyo na yung prime water. Style nyo. Ang daming problema ng Pilipinas, mga animal kayo. Naghihikahos na ang mga kababayan natin sa taas ng presyo ng langis. Hindi nyo ginagawa ng paraan. Ang inaatupag ng NBI KTV. Grabe ang krimen. Ang inaatupag nila KTV. Grabe ang ghost projects. Ang inaatupag nila KTV. Gago, 'di ba? Para tayong tinatarantado pare-parehas. I mean, ginagago tayo nitong mga 'to. Pagluto ng 18 mga dating sundalo noong Marso na nagsabing kasama raw sila sa mga inutusang maghatid ng mali-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos at ilang opisyal. Depensa ni NBI Director Matibag, galing sa SEC ang mga dokumentong naging basihan nila sa paghahabla. Maganda, sagutin lang nila dahil malinaw naman, the law is clear kung ano yung violation ng anti-human trafficking. It so happened that former Congressman Mike Defensor is so active in the political fronts. Tapos ngayon may nangyayaring illegal na involve yung pamilya mo, i-connect nyo doon sa politika. I don't think that is fair. John Ano, ikaw pa ang kapal ng mukha mo. Ikaw pa magsasabi. I don't think that is... Hindi ka kinakilabutan sa sinasabi mo? I don't think that it's fair. Ay, wow. Ay, wow. Hindi ko rin ito masisi rin eh. Kailangan niya yung posisyon, so kailangan niyang sumunod kay Bongbong Marcos kasi hindi naman siya mauupo dyan kung hindi siya hihimod. 'Di ba? But ang pinapalabas niya, sagutin na lang nila depensor. Oo, sasagutin yan. I'm sure marami silang ebidensya dyan. Ang problema nga, yung kinakaso nyo, ipakukulong tong mag-ina. Isipin mo. Ang mauuna pang makulong, yung mag-asawa ni depensor. Yung mga nagnanakaw. Anong pakialam ng taong bayan dyan sa KTV na yan? Yung mga nagnanakaw ng bilyong-bilyong pondo sa ghost projects, laya. Yung pinagbibintangan yung KTV, ikukulong. Anong pakinabang yan sa Pilipinas? Anong pakialam namin dyan sa KTV na yan? At meron pa kayong guts to say na that is unfair. Wow, kayo pa. Of all people, manggagaling pa sa inyo. Pambira talaga nangyayari sa Pilipinas, no? Ay, nako. O, eto pa, ha? Ipapakita ko sa inyo. Isa na namang pantakip butas nila. Ito ang inaasikaso nila. Tignan po natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na isa na namang pag-divert nila. Wala namang umaamin eh. Ito sa mga mastermind nitong mga ghost projects. Sino ituturo nila doon sa mga Maka-Duterte? Ito po. Panakip butas na, diversion na nila, tapos kalaban pa sa politika. Kalaban. Dyan sa kanilang lugar. Tingnan po natin. Emil, sa huling araw ng bail hearing para sa malversation case si dating Senador Bong Revilla, sinabi ng tumayong testigo na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na si Revilla mismo ang lumapit sa kanya para humingi ng kickback.
Base sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si dating Senador Bong Revilla ang umano'y pasimuno ng paghingi ng commitment o kickback para sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kapal ng mukha nito 'no? Si Bong Revilla pa. Eh, ikaw yung magnanakaw. Tatandaan po natin, paiba-iba salaysay nito. Paiba-iba po. Una siya daw ang nagbibigay kay, Bong Revilla, nung pera. Tapos sumusunod na yung driver niya. Of course, sasabihin ng driver mo 'yan. Susunod sa'yo 'yan, eh. 'Di ba paiba-iba? Pero yung ibang testigo, hindi nila ma-connect yung pera, yung sinasabing humihingi ng, kickback, hindi nila mai-connect kay Bong Revilla. Tingnan niyo po, yung 18 Marines, sila ang naghahatid ng maleta. Ang dami nilang, ebidensya. Ito walang ebidensya, oh. Oh. Sinabi yan ni Bernardo sa kanyang pagharap sa bail hearing ni Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kasong malversation. Sabi ni Bernardo, nasa 500 milyong piso ang binigay niyang commitment kay Revilla. Commitment daw ang tawag sa porsyentong kinukubra ng proponent ng proyekto o ng senador o congressman. Kwento ni Bernardo, si Revilla mismo ang lumapit sa kanya para humingi ng meeting para sa commitment sa mga proyekto. Ayan. So, anong ano niya? May 500 milyong hinihingi si Bong Revilla. 500 million wala kang mapakitang ebidensya. Hindi mo ma-connect. 'Di ba? Ay, kadali naman kahit sino pwede mong ituro, maidiin mo lang. Tandaan po natin, binigyan 'to ng ginawang state witness. Yun yung kwento po nito, yung konteksto po nito. Ikaw ang kumita, ikaw ang tumatanggap ng pera, tapos magtuturo ka ng iba. Eh di para kasi tambaluslos, magtuturo ka ng iba, pero ikaw yung kumita. Tapos ngayon, inamin mo na nagnakaw ka, kaya ka nga nagbalik, di ba? Pero ibinalik mo ilang porsyento lang dun sa ninakaw mo. Pero yan ay pag-amin na nagnakaw ka. Kaya nga walang kini-question ka ng mismo korte. Pati yung mga iba, walang maipakitang ebidensya. Ganyan bukat hindi to. Ay, loko-loko talaga to si Bernardo. Tapos state witness. Para makuha niya yung state witness, kailangan maituro yung kalaban sa politika ng gobyerno. Kalaban sa Cavite yan, eh. Si Revilla, 2 beses daw personal na dineliver ni Bernardo ang pera sa bahay ni Revilla sa Cavite. Nakalagay daw ang cash sa mga banker's box. Pinakita pa ni Bernardo sa korte ang sample ng box na ito. 125 million pesos umano ang hinatid ni Bernardo kay Revilla noong December 2024. nagsigahatid siya ng pera sa bahay mismo ni Revilla. Wala ka man lang mapakitang pictures. Ang pinakita niyo yung box. Of course, madali kang bumili ng box, eh. Baka balikbayan box pa nga yung binili mo. 'Di ba? I mean, halimbawa, etong 18 Marines, ang ipapakita nilang ebidensya, maleta. Sinong tanga maniniwala doon? 'Di ba? Yung 18 Marines, ang daming pictures na hawak. Wala ka man lang picture. Yung picture, naniniwala ako kung nilabas ng mga 18 Marines. Pero kung ilalabas nila maleta ba, bakit hawak mo yung maleta? Diba? Sabi mo, ibinigay mo. So ano ibig sabihin? Binigyan mo ng box na may lamang pera si Bong Revilla, tapos kinuha yung pera, binalik pa yung box sa'yo? Ay, gago ka. Ba't mo hawak yung box? Wala ka ng ebidensya, hawak mo pa yung box. Tanga talaga to. Alam nyo, kaya ako inis na inis dito, eh. Tingnan nyo to, mga kababayan. Ito ang nagpahirap sa Pilipinas.
Tapos magtuturo ng iba, siya haya-hayang buhay. Yung pera ko, pera nyo, ninakaw niya. Tapos lulusot siya. Magbabalik lang ng kamperanggot. Hindi na siya mademanda kasi state witness. Ginawang state witness. Diba? Parang, halimbawa, meron kang kaibigang pinatay. Yung pumatay, magtuturo ng iba. Matutuwa ka ba yung kaibigan mo pinatay? Tapos yung pumatay laya. Kaya nabubuwisit ako rito. At alam naman natin, ito isang pantatakip na naman. Isang diversion to. Huwag tayong papaloko rito kay Bernardo. Ito ang arkitekto nitong nakawan dito. Di ba? Pati yung pagiging state witness nung mga kasama niya medyo 125 million pesos din daw sa isa pang delivery noong March 2025. Bukod dyan, may isa pang delivery kay Revilla ng 250 million pesos na halaga ng commitment noong February 2025 na iniutos na ni Bernardo sa kanyang driver. Sa isang punto, umiyak si Bernardo ng Ngayon naman sa driver. Di ba yung sinasabi ko? Tapos umiyak si Bernardo. Huwag nyo nga kaming lokohin. Ganyan din yung paiyak-iyak si Madriaga, may naniwala ba? Tumagos ba? Huwag nyo nga kuhanin sa paiyak-iyak ang mga Pilipino. Naiyak ka ba sa amin nung nagnakaw ka? Ito hindi po pagbibintang. Nagbalik siya ng pera eh. Inaamin niya nagnakaw siya. Kaya ka nagbalik ng pera. Umiyak ka ba? Naawa ka ba sa amin? Kasi ngayon paiyak-iyak ka dahil nahuli ka? Ay, luho-luho. Ba? Hindi ka na maiiyak kung hindi ka nahuli. Kung hindi na bulgar yung pagnanakaw ninyo. Ang problema, ayaw mong harapin. Niloloko nyo Pilipino, magtuturo ka ng iba. Ang dami na nilang, kaya asar na asar ako eh. Dahil ang dami nilang ginipit. Para lang yung ma-eliminate yung mga kalaban sa politika. Una, Pastor Kibuloy, PRRD. Ito ngayon si Defensor. Pati si Bantag, alam nyo ba yan? Kalaban po yan dyan sa loob. Yan ang style nila eh. Ang daming issue nitong mga to. Tanungin siya ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda kung ano sa tingin niya ang makapagpipigil sa sistema ng pagkubra ng kickback sa DPWH. Emosyonal si Bernardong sumagot na hindi niya alam na mayroong ghost projects. Isipin mo, hindi daw niya alam may ghost projects pero tumanggap ka ng pera. Paano daw yung kickback? Hindi niya alam. Ay, wow. Dumadaan sa opisina ninyo, hindi niyo alam. Sa opisina niyo dumadaan ng pera, kayong nagdi-distribute niyan, nagdi-disburse niyan, hindi niyo alam na may ghost projects. Doon pa lang di ba? Meron bang maniniwalang tao rito? O meron bang maniniwalang Pilipino kay Bernardo na hindi niya alam na may ghost projects? Yusek ka ng DPWH. Wow. Nuknukan ng gaguhan tong ginagawa ninyo. Brad. Dapat daw itong matigil. Binigyang diin ng abogado ni Revilla na si Attorney Riody Balisi na wala raw kahit na anong ebidensyang tumanggap si Revilla ng kickback mula kay Bernardo o sino mang tauhan niya. Pagpapatunay daw na inosente ang kanyang kliyente. Dumalo sa pagdinig si Revilla at kanyang pamilya. Matipid ang kanyang sagot ng tanungin ng komento. Narito po ang pahayag ng dating senador.
Emil, dahil tapos na nga yung bail hearing para sa malversation case si dating Senador Revilla, ina-expect o target daw ng korte na May 6 makapaglabas na sila ng desisyon kung makapagpapiyansa ang dating senador. Alam mo, dapat makapagpiyansa. Sa akin lang dapat makapagpiyansa to si Bong Revilla kasi, well, yan ang style eh. Ang problema, nakakatakot na baka hindi bibigyan. Sinasadya nila yan. Sinasadya nila na yung ikakaso doon sa mga kalaban sa politika, eh, yung hindi nga makakapagpiyansa. Same thing, PRRD, di ba? Pastor Kibuloy, eto rin. Ngayon, isusunod pa yung mag-anak ni Defensor. No? Tingnan po natin itong sinabi ng abogado, mismo itong sinabi ng abogado nila. Ito po, tingnan natin. Keep on repeating to you guys from the time that this fiasco happened to the time that he was charged, to the time that he surrendered, to the time that we started the bail hearing, and now, culmination, last day ng bail hearing. Ano ang sinasabi namin ever since? Walang ebidensya na makakapag-link kay Senator Bong Revilla. Yun. Ito problema kasi dyan. Madali kasing magbintang. Pero ang tanong, tatayo ba sa korte? Kasi pagdating sa korte, hindi pwedeng politika. Pagdating sa korte, ideally I'm talking about the real, siyempre minsan nagagapang ang korte. Pero pagdating sa korte, hindi mo madadaan yan sa politika. Hindi mo yan pwedeng, wala ka ng ebidensya kung hindi yung salaysay mo. Binigay mo. Pero wala namang ebidensya doon sa mga sinasabi mo. In short, puro bibig mo lang. Ang tanong, dapat ba nating paniwalaan si Bernardo? Magnanakaw din yun. Arkitekto rin yan ng ghost projects. No. Di ba? Oh. Walang ebidensya hanggang ngayon. Pati yung kay Madriaga. Di ba? Atat na yung abogado ni BP Sara magpresenta ng ebidensya sa tamang plataforma. Sa demanda, tapos to si Madriaga. Kasi iba yung sa Congress eh. Puro kakampi niya ron. Pero pagdating sa korte, iba na ang usapan dyan. Ito po ay hindi na paramihan ng kakilala mong politiko na nakaupo. Ito po ay usapin na ng ebidensya. Yung impeachment ni BP Sara, marami sila dyan sa Congress eh. Pero pagdating sa korte, tapos yan si Madriaga. Same thing din dito. Di ba? Di nagkautal-utal sila. Kaya nga naiiyak si Bernardo eh. Baka dahil doon. Mukha silang tanga. Pati yung mga iba, di ba? Walang direktang maituro na ebidensya kay Bong Revilla. Nakita nyo naman, I don't know if it's your opinion, it's my opinion, we may differ. But as far as the defense is concerned, ito lang masasabi ko, yung principal witness against Senator Revilla nag-self-destruct. Yun. Yung principal witness na si Bernardo nag-self-destruct. Paano nga sinungaling? Paano tatayo yung mga sinasabi niya? Iba sa Senate. Di ba? May kakampi siya ron. Kakampi pa niya dyan yung kalaban sa politika ni Revilla. Kilala nyo naman kung sino. Kaya naman, alam mo, ang dinig ko po dito ito si Bernardo, magsasauli ng 1 billion pesos. Pero ang nasasauli pa lang kalahating bilyon. Hindi umano. Isipin ninyo yan. Paano hindi magbabaha sa Pilipinas kung ganyan? Di ba? Ang sobrang daw to siya ang pinakamayamang USEC sa Pilipinas. Dapat yan ang check-in yung salin. May mga condominium daw yan, lalagyan lang ng pera. Bili ng bahay dito, doon. Ako nagtatanong lang Marami raw karelasyon to.
Hindi ba totoo yan, Bernardo? Marami kang karelasyon na binahay, may bahay. Bibili mo rito, diyan, doon, kung saan-saan. Ba, matindi ka. Tapos alam mo pasikot-sikot diyan, tapos hindi mo alam na may ghost projects. Hmm. Condominium, tambakan lang ng pera. Ang lupit. Hindi kasi it's a fact kung mangangako kang magbibigay ka ng 1 billion, ibig sabihin ang laki talaga ng nakuha mo. Of course, hindi mo ibabalik lahat. Realidad, magtitira ka sa'yo. Ang ibabalik mo diyan baka 10% lang. So, ibig sabihin gano'n kalaki ang nanakaw. Hmm. Marami talaga problema 'tong si Bernardo. Bongbong Marcos, kay Vilma Santos at kay Batman. O yan, pasok. Hindi pinalampas ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga pumupuna sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagdalo ni Recto Lintik din to si Recto, no? Mismo kahimod ng puwet etong tao na ito, ang nagpapahirap sa Pilipinas. Kailangan mabanggit po natin ito. Grabe kahimod ang puwet nitong tao na ito. Grabe na nga ang nakawan. Kinokontra niya pa na hindi matanggal yung VAT doon sa gasolina. Malaking bagay po kung matatanggal yung VAT doon. Eto ang nagpapahirap sa buhay natin. Kung mataas ang gasolina, wag ako murahin ninyo, Hindi ko kasalanan yon. Si Recto. sa bawat bayan makikinabang program sa Batangas kanina, sinabi niyang kulang na lang ay gawing una ng Pangulo ang mga pinag-aaralan nitong dokumento dahil wala siyang tigil sa trabaho. Hindi po yan ang diskarte ng isang low-bat na leader. Tulad ng Hindi siya low bat, ano siya? High bat. High na high si Bongbong. Kasi ang pinag-uusapan dito yung yung kalusugan ni Bongbong Marcos. So hindi daw low bat, ano siya? High bat. Oo. High parate. paninira ng kakarampot na lagtutay ang mga isip. This is a high energy. High energy. Totoo yan. Taas ang kamay nung naniniwala si Bongbong Marcos ay high energy. Yung energy niya galing sa pagka-high. Walang, uppers pala, no? Uppers. Iba tama ni Bongbong Marcos. High energy. Presidency of a healthy leader. Walang wheelchair, walang tungkod, at hindi uugod-ugod. Uy, ganun. Healthy ka na, basta walang wheelchair, walang tungkod, at hindi uugod-ugod. Meron nga ako nakita, nagbabasketball pa, na stroke. Yun na ba sukatan? Magpa-check up. Magpa-check up, tas maglabas ng medical bulletin, doon magkakaalaman. Huwag kang Pagtitiyak pa ni Recto, tutugon siya sa utos ng Korte Suprema tungkol sa petisyong dapat sumailalim sa hair follicle drug test sa PBBM at isapubliko ang medical bulletin nito. Kasama si Recto sa mga pinagsusumite ng komento. Yun. Mamaya-maya lang pag-uusapan natin. Pinag-hair follicle test si Bongbong Marcos. Kaya ang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo na pumasa? At yung kanyang medical bulletin, nako, delikado. Nakita niyo yung interview ni Claire Castro. Nakaw! Pambihira. Parang galit na galit. Daig niya pa ang asawa ni Bongbong Marcos. Grabe talagang makasipsip itong mga to. Pero may balita tayo kay Claire Castro. Ito, balita ko lang naman. Hindi ko alam ang totoo. Tatakbo daw senadora. Uy, pambira. Kaya pala kasipsip mo kay Bongbong Marcos. Sige na, hindi ka naman mananalo. Kolektahin mo na lang lahat ng campaign funds para kasama ka rin sa Team Payaman. Nakita naman ninyo, kayo, Malacanang press for kayo. Hindi nga ninyo kaya sumabay sa Pangulo pag siya tumatakbo. Pero sir, can you At give us... kapag ito kanina, nakikita naman ninyo ang schedule ng Pangulo. Hindi yon, Matatanda ang Hindi ilang yan. beses na
Nagpakitang gilas ang Pangulo sa publiko para patunayang malakas siya at walang sakit. Kasama ni Recto sa Batangas kanina ang asawang si Batangas Governor Vilma Santos at si Pangulong Marcos na nanguna sa pamamahagi ng ayuda. Yun. Bukod sa tig 10 kilong bigas na pinamahagi sa mga Batanggenyo, may tig 100,000 pesos din kada barangay na ilalaan para sa 5 estudyanteng mapipili na maging scholar. Mabalikan po natin yan ha. Dito muna tayo. Okay? Namimigay sila ng bigas. Tig sa 10 kilo. At merong tigwa 100,000. Di umano ang balita. Pangako ni Bongbong Marcos na bibigyan kada barangay. Pero ang pagkakadinig ko dyan ay 200,000 pesos. Pero ang sabi sa balita, 100,000 pesos. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero ako ha, medyo nakokornihan na ako sa mga ganitong mga ceremonial na ganito. Yung magbibigay ka lang ng bigas, hindi mo naman pera yan. Bakit kailangan ikaw pang taga-abot? Di ba? Halatang-halatang optics. Di ba? Siyempre, andyan pa si Vilma, artista. Di ba? Nung nakaraan, si Isko naman, artista, may hatak. No? Kailangan pa ba na mismong presidente? Alam mo, sa laki ng problema ng Pilipinas, tapos mag-iikot ka sa bansa na mamimigay ka ng paganyan-ganyan, you are wasting your time. Sa panahon ngayon na kailangan natin yung agarang solusyon sa pagbaba ng presyo ng gasolina, ng krudo, ng bilihin, ng panggrocery, ng kuryente, matinding nakawan sa gobyerno, itinuturo ka pa nga ni Tambaluslos na ikaw ay isa sa mga mastermind. Ang dami na pong problema ng Pilipinas, pati krimen. Inuubos mo yung oras mo, kakapicture, punta ka sa isang probinsya, punta ka sa isang lugar, namimigay ka ng bigas na hindi naman kailangan ikaw mismo. Tama na yung isa, tigilan mo na yan. No, nakita na nila namimigay ka, ayos na. Pambihira, Pangulong Marcos na nanguna sa pamamahagi ng ayuda. Bukod sa tig 10 kilong bigas na pinamahagi sa mga Batanggenyo, may tig 100,000 pesos din kada barangay na ilalaan para sa 5 estudyanteng mapipili na maging scholar. Makakatanggap sila ng tig 20,000 pesos mula sa Local Government Support Fund. Magandang makita at nakakatuwa na malaman na kayong lahat ay magtatapos dahil sa aming itong bagong programa namin. Kaya kailangan magtatapos dahil sa bagong programa 20,000 lang. Pambihira. ma-develop na kayo na pagka kami wala na, kailangan nandiyan kayo, handa kayo. At ito ay isang maliit lamang na Sabi niya kung kayo ay kung kami wala na, sana nandiyan kayo at handa kayo. Kailan ka ba mawawala, Bongbong Marcos? Hindi nga, seriously. Tingnan ninyo ha, mawala lang si Bongbong Marcos sa posisyon. Hindi ko alam kung saan man siya mawala. Basta mawala siya. Gaganda ekonomiya natin. Maybe not as good as the economy of Japan, pero tataas po. Yung dating sub-sub na stocks, tataas muli. Yung dating sub-sub na real estate, tataas muli. Yung mga infrastructure, magagawa. Titingnan nyo, 2026 na. Wala pang nagagawang infrastructure. Yung sa Davao, ninakaw lang yun. Yung subway natin, wala na. Ano ang sinimulan ni Bongbong na infrastructure? Ano ang natapos niya? Wala. Di ba? na may tulong namin. Hindi na nagsalita pa si PBBM tungkol sa paratang ni Vice President Sara Duterte na binaback-upan umano niya si dating Senador Sonny Trillanes kaya malakas ang loob nitong magsalita ngayon sa Kongreso. Back-up din umano ni Trillanes ang ani Duterte na law bender na mga kongresistang tumanggap ng mga mali-maletang pera. Wala rin daw alam dito si Recto. Hindi
ko alam yung last minute, pero sa dami ng mga travel authority, nangyayari talaga yan na a day before na ilalabas natin. Ang sabi, hindi na daw sumagot si Bongbong Marcos doon sa komentaryo ni Sara na binaback-upan niya si Trillanes. O, hindi siya sumagot. Pero ang sasagot sa kanya yung sekretary niya. Huwag mong sabihin na hindi mo to pinupuna. Duwag ka lang, Bongbong Marcos, punahin. 'Di ba? Ang kailangan mo magtago sa saya ni Claire Castro. O yan naman ang totoo eh. 'Di ba? Magtago ka diyan sa brief ni Recto. Sila ang sumagot. Oh. Totoo naman eh. Kaya nga ito si Trillanes, yung katapang-tapang mo ngayon, pag upo ni BP Sara, huwag kang tatakbo, huwag kang aalis ng Pilipinas dahil pagtatawanan kita 1,000 isang tuwa. Ha? Buong bansa, tatawanan ka, animal ka. Huwag kang makatakbo-takbo. Diyan mo pakita kasi takbuhin to si Trillanes eh. 'Di ba ano pa yan diyan sa Oakwood. Oh, ang sabi naman naihi sa pantalon, di umano. Oh, takbuhin naman yan. Nagpunta-punta diyan tas nagsuko-suko rin naman. Naduwag. Ganyan din gagawin niya pag upo ni Sara kaya saka ka magdadalakdak Trillanes ha. Pag upo ni BP Sara. Baka naman pambihira pag upo ni Sara wala ka rin. Oh, takbo ka. Alis ka ng bansa. Yeah. Tama si Sara, kaya lang matapang yan, si Trillanes dahil backup ni Bongbong Marcos. Tingnan natin, kayong mga vloggers, kayong mga politiko na ang tatapang ninyo. Dahil andyan si Bongbong Marcos, tingnan ko tapang ninyo pag alis. Lipat kayo. Sasabihan ko kayo kaliwat kanan, 1,000. Araw-arawin ko kayo, balimbing, 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 balimbing. Or na ilalabas natin. Nagbabalita mula sa frontline. Kaya kayo huwag kayo makabali-balimbing. Kayong mga vloggers kayo dyan. Ay nako, eto tingnan natin. Next. Nako po. Eto tingnan po ninyo si Bongbong Marcos. Nabidyohan. Nabidyohan kasama pa si Recto. Sumisinghot. Aalisin ko na lang yung sound kasi may copyright. Nakita ko lang to eh. Pambihira sige, panoorin niyo yan na, binuksan na. Bigas. Ano yan binuksan mo, Recto? Bigas ba yan? Cocaine ba yan? Marijuana ba? Hindi, basta ano ba yan binubuksan mo? Naku, isinare pa kay Vilma Santos. Isininghot din. Naku, nagsinghutan na sila. Pambihira. Alam nyo na, siguro, ano yun Coach Oli, bigas yan. Diba? Ikaw naman, nagpe-fake news ka. Kung bigas, ba't mo aamuyin? Diba? Tinitingnan mo yan Tsaka instinct yun. Instinct daw yun. Mga nagdodroga, lahat sinisinghot. Kasi pag nakakita ng kulay puti, yun. Hindi nyo napansin, baka may pumasok sa ilong. Di ba? Kaya ako, hindi na ako magugulat. Baka sa susunod na araw o susunod na buwan, eto si Recto umuwi na rin. O kaya si Vilma Santos, baka sa darating na mga araw o buwan, nako, ngiwi na rin. Nako na. Ang lakas ng impluwensya ni Bongbong Marcos, ano pa kaya ang pinagsisisinghot nito? Siguro sa bahay, pag nakakita ng alikabok yan, pupunasan ni Bongbong Marcos. Tapos, pambihira, no? Siguro pati yung maglalagay siya ng asin sa pag-ulam niya, aamuin niya muna. Tapos, sisinghatin niya. Ay, panalo. High grade! High grade! Ganyan po ang galawan ni Bongbong Marcos. Eto, tingnan nyo itong isa. Eto yan, tingnan po natin. Eto yung bigas na pinamimigay. Okay, so nag-post po kita nyo naman may blue check. Ito po ay post ni Kong Lebiste. Anong sabi niya? Bakit may logo pa ng Office of the Executive Secretary sa 10 kilograms na BBM bigas?
Si ES Recto ba ang sumagot ng gastos? Pambihira, no? Ang eepal netong mga 'to. Recto, ni hindi mo mabawasan ang VAT, pero sinasayang mo diyan. Oh, sa printout kasi ₱50 daw 'yan kada isa. Oh, tingnan niyo ha, sabi niya, ₱50 daw kada sako ang dagdag gastos sa printing ng logo na galing sa pera ng bayan. Siyempre may gastos na yung bigas. Okay lang 'yan, binamigay. Pero siyempre, may gastos din yung sako. Okay din 'yan, mapupunta sa kanila. Pero yung printing, sa printing lang daw kada sako may dagdag na ₱50. Kung 'yan ibinigay mo na lang, ibinawas niyo na lang sa VAT, nakapaggasolina sila, mas malayo ang mararating. Yan yung sinasabi natin eh. Iilan lang matutulungan yang pang-aayu-ayuda ninyo, bigay ng bigas, 'di ba? Isipin mo, family of 5, yan pang medyo mahihirap, ang dami nila, family of 5 and 7. Baka yung 10 kilo na yan, isang linggo lang yan. Baka hindi lang umabot pa. So, yung mga natitirang araw, gutom na naman sila. Pero kung yung pera ay ibinabawas ninyo sa VAT, sa bawas sa gasolina, maraming makakabiyahe, mura ang bilihin. Kaya lang kasi gusto nyo may ganito. Una, bakit? Para maka-epal kayo. Pangalawa, para, ang sabi nga dyan, may kickback pa yung mga yan. 'Di ba? Sa mga ayu-ayuday, not specifically sa ganyan, dito sa bigas na to. Pero posible. Posible may kickback yan. 'Di ba? Mapapansin ba ni Bongbong Marcos na lahat yan? Kikita rin sila dyan eh. Ang daming commissioner yan. May commissioner yung bumili. May commissioner yung pangalawa doon sa mataas, yung pangatlo sa mataas, yung pang-apat sa mataas, at kung ano-ano pang posisyon. Si Recto pa, maybe. Nangumisyon din, hindi natin alam. 'Di ba? Oh. Kasi tingnan ninyo. Eto malupit. Ha? Ginagamit ito sa pamumulitika. Oh. Anong sinabi ni Lebiste rito? 84 na barangay, hindi daw, di umano, nabigyan ng 200,000. Yan ang sabi eh, di ba? Pero kanina binalita 100,000 lang daw kada barangay. Pero ang binanggit ni Lebiste, 200,000 daw kada barangay ang pangako ni Bongbong Marcos sa Batangas. Ang masama, 84 na barangay hindi nabigyan sa Batangas. Bakit? Kasi nagtatampo raw si Vilma doon sa ibang barangay na yon. 'Di ba ang kapal ng muka? Sino kayo para tanggalan ng ayuda yung may mga karapatan namang mabigyan ng ayuda? Ako hindi po ako sang-ayon sa ayuda talaga ha. Hindi ako sang-ayon dyan. Pero since nangako kayo na magbibigay kayo ng ayuda at yung ibang barangay nabigyan ng ayuda, sino ka, Vilma Santos, para magsabi na wag yang bigyan yung barangay na yan dahil nagtatampo ka? Sabi ni Lebiste yan eh. 84 na barangay. Kaya nananawagan. Yan ang sabi ni Lebiste, nananawagan siya, Bongbong Marcos. Baka hindi mo alam yan. Hindi lahat nabigyan. At dapat mabigyan yung mga yun. Sa lalong madaling panahon. Ngayon na, now na, wag nyo nang ipagbabukas. Dahil kakalampagin namin kayo, promise. Bigyan yung lahat yan. Promise, sinasabi ko sa inyo. Pag hindi nabigyan lahat yan, araw-arawin ko kayo rito. May favoritism kayo? Kailangan hinihimod ang puwet ninyo para magbigay kayo?
Animal kayo. Anong tingin niyo sa sarili ninyo, hari? Kung hindi kayo magbibigay, wag na kayo magbigay. Pero kung mangangako kayong bigyan niyo lahat kay kaaway ninyo sa politika, kay may tampuhan kayo, wag mong idama yung pagkababae mong tampururut dun sa mga hindi mabibigyan. Loko-loko eh, no? Ang bihira. Hindi, nagtampo ka lang. Kaya ngayon ang sinasabi ko eh. Ay, malay natin, kanino pa napunta yung 200,000? O, 200,000 times 84. O, di ba? Malaki yan, nasa milyon yan. Baka sinabi kay Bongbong Marcos, nabigay lahat. Baka napunta sa bulsa. Kung hindi napunta sa bulsa, bigay nyo lahat yan. Ngayon na ha, ngayon na. Hindi, yun ang sabi ni Libiste, now na. Pag nag-ingay si Libiste, hindi ko rin kayo tatantanan. Hindi sa paborito ko to si Libiste. Pero alam mo, doon tayo sa tama eh. Pag naririnig ko may mga ganyang katarantaduhang ginagawa tong gobyerno, bubukas-bukasin ka niyan. Bukas, nasa bulsa na nila yung pera. Kaya kakalampagin natin, araw-arawin natin. Bago pa mapunta sa bulsa. O kung kalalagay lang sa bulsa, ibalik agad. Baka magkalimutan. Yung estate tax ni Bongbong Marcos, sinisingil pa ba? Wala na eh, di ba? Yan ang mahirap dun. Kaya kailangan pinapaalala yung mga yan. Next topic po. Ito po meron tayong ibubulgar. Bubulgar natin to. Fake news peddler. Dating makasara. May pambihira. Kayo talagang makasara. Kayo makasara. Fake news peddler kayo. Oo, dati to makasara pero ngayon hindi na. Nagpapakalat ng fake news. Ito. Pakinggan natin. Sa pamamagitan ng Facebook post, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos noong April 16 na nahuli na ang puganteng si Zaldico. Yo! Si Bongbong Marcos dating makasara yan. Sabi nga niya, BFF niya pa yan eh. Di ba? Anong sabi niya? Self-proclaimed BBF ako ni BP Sara. Anong sabi ni Bongbong Marcos? Nahuli na si Zaldico. Patay. He is now detained. Yan ang mga ginagamit na word nahuli, detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Nahuli, detained, at nasa kustodiya ng Czech authorities. Nahuli. Galing kay Bongbong Marcos. Yung presidente niyo, fake news. Bakit? Hindi naman daw nahuli si Zaldico. Nakadetain raw ito sa Prague matapos tumawid sa Czech Republic nang walang mga dokumento. Nasa kustodiya na raw ng Czech authorities si Ko. Naglabas din ng news article ang Presidential Communications Office kung saan ginamit ang salitang arrested. Yun. Galing po ito sa PCO mismo, sa opisina nila. Anong sabi? Arrested. Sa Tagalog, nahuli. Hindi raw arrested. Hindi raw nahuli. Nako, patay. Sira ang script ng mga animal. Kung ako si Zaldico, sa totoo lang, kung ako sa'yo, Zaldico, magwawala ako. Sabihin ko, tarantado kay kaliwat kanan. Pinaglololoko nyo tatay ko. Ikaw naman kasi Bongbong Marcos, magtrabaho ka. Mag-research ka rin. Alam mo, normal yan sa leader. Ito sabihin ko sa inyo. Kahit saan leadership, may bumubulong-bulong. Bakit? Ano yung mga bumubulong-bulong? Yan yung mga epal. Pag ikaw hindi ka marunong mag-distinguish
nung EPAL, ha? Yung meron lang personal agenda, patay ka diyan. 'Di ba nabulungan na 'to si Bongbong Marcos ng demonyo? Oh, nabulungan siya ng demonyo, anong sabi? Walang baril pumasok sa KOJC. Tanga. Lahat ng pulis na pumasok doon may baril, yung iba nga dalawa pa. Tanga talaga 'to si Bong. Sinong bumulong sa'yo, demonyo 'yun. Oh, eto nabulungan ka na naman. Binulangan. Kidnapin mo si PRRD, dalhin mo sa ICC. Oh, yari ka sa susunod. Oh. Pangatlo, kinuntsaba mo yung pinsan mo. Oo. Magkaroon kayo ng mga unprogrammed funds, tapos yung ghost projects. Oh, kita nyo, lahat ngayon nagkakaproblema. Eto huli, nahuli na daw si Bongbong si Saldico, 'di ba? Kaya nga ikaw Charis, wala ka ring silbi. Pagalitan mo yung bumubulong sa tatay mo na magkaroon ka ng silbi. Palpak. Palpak po yung bumubulong sa tatay mo. Sa nangyari kay Ko. Pero paglilinaw ngayon ng Department of Justice, hindi akmang sabihin na arestado si Ko. Nahuli si Ko dahil sa immigration violations. Pero hindi ito pag-aresto dahil walang warrant of arrest ang Czech authorities laban sa dating kongresista. Di patay. Naharang lang Hindi daw na-aresto. Edi lumalabas, tama si Atty. Roque. O di pagtawanan natin yung mga trolls. Ang tatanga nyo kasi. Ang tanga nyo. Diba? Kini-question nyo yung confidential funds ni Sarah na nagagamit naman dyan sa mga lintik na NPA na yan. Hindi nyo questionin, ang laki-laki ng Intel funds ni Bongbong Marcos, ng confidential funds ni Bongbong Marcos. Tapos, palpak pa ang dumadating sa kanyang balita. Hindi Intel. Bobo. Ay, Intel kasi intelligence eh. Kaboboham yung dumadating. Di ba? Hello, Charis. Sandro, kailan ka gagalaw? Tinatarantado na yung tatay mo. Eh, baka mahina na yung tatay mo, gumalaw-galaw ka. Oh. Hindi daw nahuli. Hindi daw arrested. daw si Ko dahil sa kakulangan ng travel documents, nananatili sa jurisdiksyon ng Czech authorities si Ko. Sa madaling sabi, ang nangyari raw kay Ko ay katulad ng sitwasyon sa airport na hindi pinayagang bumiyahe ng immigration. Ayon kay Martinez, makikipag-ugnayan sila sa Czech authorities para malaman ang magiging legal na hakbang kay Ko na wanted dito sa ating bansa dahil sa flood control scandal. Naglabas naman ang pahayag ang palasyo at iginiit na walang kontradiksyon sa pahayag ng DOJ at ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw nanggaling sa Pangulo ang salitang aresto. Ang sabi raw ng Pangulo ay nasa kustodiya ng Czech Republic si Ko dahil sa kakulangan ng dokumento. Nahuli si Ko dahil sa isyu sa immigration. Sa ngayon, nasa Prague na si DOJ Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Pagungunahan ni Di ba kung hindi kayo nuknukan kayo ng sinungaling, hindi daw sinabi ni Bongbong Marcos na naaresto. Eh yung opisina ng PCO yun, di ba? Yung opisina ng PCO naglabas na sinabing naaresto. Oh, hindi daw naaresto, nasa kustodiya. They are playing with words. Oh, hindi raw nahuli, hindi raw naaresto, nakadetain. Parang ganun. Di ba? Pag tiningnan mo yung konteksto, yun na yun. Ba't mo i-announce na si Saldico ay nahuli at ibabalik dito sa ating bansa kung naharang lang at na-detain dahil sa immigration lang at walang kaukulang papeles? Eh ang balita nga natin, pwede ka mag-ikot-ikot dyan nang hindi na kinukuha yung papeles. Basta may visa ka, nakapasok ka dyan, okay na. Niloloko nyo yung taong bayan eh. Parang ganito lang ang sinasabi. Ha? Fake news si PRRD.
Dahil si Bongbong Marcos ay hindi bangag. Di ba? Tapos, gagawin nila dyan, obligado si Bongbong Marcos magpa-hair follicle test. Pag nag-positive, sasabihin nila, hindi bangag si Bongbong Marcos. Ha? Hindi siya bumagsak sa hair follicle test. Hindi lang nga siya pumasa. At hindi siya bangag. Lulong lang. Di ba kagaguhan? Pinaglalaroan yung Pilipino. Ang sabihin nyo, fake news peddler ka Bongbong Marcos. Yun ang totoo. Di ba? Kaya hindi ako magugulat kaya sasabi ko sa inyo eh. Baka sasabihin nila dyan eh, hindi addict si Bongbong Marcos. Gumagamit lang. Eh alam naman natin yung konteksto. So wag nyo nang paikot-ikutin kung ano pang tawag nyo ron. In-announce ni Bongbong Marcos yan dahil siguro nabulungan siya at para ma-divert yung issue, gumawa silang balita. Or hindi natin alam, baka itong mama na ito, itong DOJ secretary na ito, baka gusto lang pumunta at magbakasyon sa ibang bansa. Kasi ba't kailangan mo pang pumunta ron? Di ba? Diretsuhin kita. Ba't kailangan mo pumunta ron? Wala bang embassy dito sa Pilipinas kung saan nahuli si Saldico? At yung detalye nun, pwede mong kunin yun. Kaya parang katatanga naman na itong mga to. Pupuntahan nyo pa ron? Baka nagbakasyon lang. Baka naman nag-KTV lang kayo, mga animal kayo. Di ba? Pinagmamalaki kasi nila nung una, fake news daw si Roque. Sa katunayan, pupunta pa nga ako doon. O di pagpunta nila doon, hindi pala nahuli, di para kayong tanga. Hindi rin natin alam, baka sinadya nga, gusto lang magbakasyon. Pero kung hindi nila sinadya, di para kayong tanga. Mukha kayong tanga sa buong Pilipinas ngayon. In-announce ng presidente, hindi nila ang high-level coordinating team na makikipagpulong sa mga otoridad doon. Aalamin din nila ang proseso para mapabalik sa Pilipinas si Ko. Dala ng DOJ ang mga dokumento gaya ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Ko sa kasong graft at malversation kaugnay ng flood control scandal. O, kita nyo, dala nila yung warrant of arrest doon. Di para silang nagtanga. Hindi naman nila na-arresto. O. Eh, wala na dyan si Ko. Diba? Kasi kung andyan si Ko, di dala bit-bit na nila yun. Kung andyan si Ko, bit-bit na nila yun. Ang yabang-yabang na ni Claire. Ang yabang-yabang na ni Boying. Nagmamalaki na sa sa Facebook niya si Bongbong Marcos. Di ba? Yung mga trolls nila hayahay na sa social media. Ipinagyayabang. O ano ngayon? Di nga. Kakahiya kayong mga animal. Dala-dala po warrant of arrest. Pagdating nyo wala kayong bit-bit pa uwi. Di gumastos lang kayo. Sabagay, nasarapan ka naman ata dyan. Di ko alam kung anong pinagagawa nyo dyan. Diba? Sarap ata mamasyal. Lalong-lalo na mamamasyal ka, syempre hindi naman po pwedeng hindi VIP yan. Private jet yan. O kung hindi man private jet, baka first class yan. Hindi sarap mamasyal. Lalong-lalo na hindi ikaw gumagastos. Pera ng taong bayan. Di ba nakakahiya kayo? Dumidaan tayo sa krisis. Gumagawa kayo ng unnecessary gastos. Nagpunta-punta kayo dyan mga anima. Wala kayong napala. Kung yung ginastos nyo dyan, binawas nyo sa presyo ng gasolina, ipinigay nyo sa mahihirap. Diba? Binigay ninyo sa mga jeepney drivers, di may pangpasada sila. Ako naawa sa mga jeepney drivers.
Hindi ka talaga makakapasada sa ganyang presyo. Malulugi ka. Tapos 'tong mga kumag na 'to, ang inaasikaso, mamasyal, pagpe-fake news, loko-loko. Kasama rin dyan ang kautusan ng pagkansela ng pasaporte ni Ko. Magbibigay daw ng detalye ang DOJ oras na magsimula na ang dialogo. Nagbabalita mula Meron pa bang silbi ang DOJ na yan? Department of Justice, asa ng hustisya sa mga ginagawa ninyo. Maraming salamat po sa mga sumubaybay ng vlog natin. Huwag pong kakalimutan na i-like nyo po itong video na ito. Ha? Malaking tulong na po yan. O, i-like nyo naman. Ha? O, and libre naman yan. Pati subscribe kayo dito sa vlog ko. Libre din yan. So, konting lambing. Huwag pong kakalimutan, abang-abangan nyo yung aking mga ilalabas na vlog. Sana po magsama-sama tayo muli. Maraming salamat sa mga nanood. God bless everyone.